Eh bakit ngayon, Marcoleta, hindi mo yan iniimbestigahan? 51 billion ni Pulong. Bakit nagbubulag-bulagan ka kung talagang hindi ka DDS? Galaw-galaw naman! Galaw-galaw naman! Ang pangit kasi dito kay Marcoleta, hanggang bunganga lang. Abay, wag po, puro bunganga. Sabayan mo ng gawa, magtrabaho ka na maayos. Magpakitang gilas ka sa amin. Sa aming mga Pilipino. Patunayan mong wala kang kinakampihan. Hindi ka ibinoto ng mga Pilipino para protektahan mo ang isang pamilya. Kaya matanong nga kita, Marcoleta, ikaw ba'y tumakbo ng senador para pagsilbihan ang pamilya Duterte? Inahamon kita, Marcoleta. Kamukha nung tatay, syempre, na si Rodante Marcoleta, na hanggang ngayon ho, mga boss, ay wala pa din. Hanggang ngayon ho, mga kababayan, nananatili pa din pong pangako yung pag 2,000 pesos ang inyong bill sa kuryente ay libre na. Tingin ko po, pambudol lang ho yun. Ano po? Kailangan patunayan niya sa atin na hindi pambudol yun. Ang lakas na loob nito. Naghamon, hinamon si Senator Rodante Marcoleta. Eh kung pitikin ko kaya yung pagmumukha mo, ano mangyayari sa'yo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Itong mga ob-ob ng mga vloggers na hanggang ngayon hindi pa rin makamove on. Sila yung mga ob-ob ng mga vloggers na ang kakapal ng mga muka, sila pa yung hindi bumoto kay Senator Rodante Marcoleta nung panahon ng eleksyon, sila pa yung naniningil. Kayo pa yung may lakas ng loob maningil na hindi naman kayo bumoto. Ibig sabihin, wala kayong bilang. Dapat hindi kayo kasali kung ano man ang magiging resulta doon sa gagawin ni Senator Rodante Marcoleta sa kanya panukala na 2,000 pababang libre na ang kuryente. Nagets ninyo? Alam ko hindi nyo naintindihan kasi mga ob-ob kayo. Ang maganda sa inyo, pag-uumpugin ko kayo. Eto na yan. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Pero bago yan, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga viewers, lahat ng mga subscribers. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating munting channel, ang Boss Rick Reaction TV, yan ang nararapat dyan. Pindutin nyo lang yan para dumami tayo. At syempre pa, maraming salamat sa suporta ninyo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo dito. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Rick Reaction TV, na magbibigay sa inyo ng kalinawan, magbibigay sa inyo ng entertainment at magbibigay sa inyo ng mga impormasyon na kailangan ninyo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Opo, tama po yung narinig ninyo. Dapat may pakialam ka. Eto yon. Dalawang ob-ob yung pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin itong si ob-ob number 1 na malakas ang loob maghamon kay Senator Rodante Marcoleta. Kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, anong masasabi ninyo dito? Pero mamaya na yan. Bago kayo mag-react, tapusin niyo yung video para naman makita natin, mapanood natin kung ano yung dapat natin i-react. Ganyan ang gagawin natin dito. Kaya kung ready na kayo, panoorin muna natin ito si Ob-Ob na Kutong Lupa. Ilang beses na nating na-picture ito dito. Pero ito yung gusto ko sa kanila. Kaya nga, nabubulol na ako, hindi pa ako nagsisimula. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga Ob-Ob kayo, araw-arawin ninyo si Senator Rodante Marcoleta at araw-arawin ko rin kayo. Naintindihan ninyo? Gets ninyo? Ob-Ob, ready ka na ba? Ito, kaya pasok na natin. Ob-Ob, pasok na! Bigyan po natin ito ng reaksyon. Ito patungkol naman po kay Marcoleta. Ito mga preno. Si Marcoleta po, isa daw sa nag-iimbestiga dyan sa mga kapalpakan sa flood control na yan. Pero nakakapagtaka po, kasi karamihan ng mga DDS sinasabi nila, yung mga congressman yung ano dyan, yung utak ng lahat. Congressman daw po ang utak ng lahat. So, nagtataka ko, kung congressman pa lang sinisigaw ng mga DDS, bakit hindi nyo imbestigahan ang 51 billion ni Pulong? 51 billion ni Pulong. Marcoleta, bakit tahimik ka? Congressman pala eh. Hindi ba congressman si Pulong? Ba't di nyo ngayon imbestigahan yan? Dikin nyo. Sabi naman Marcoleta, hindi daw siya DDS. Gusto na naman po tayong linlangin ng isang manlilinlang. Di umano. Nalinlang na po kayo noon sa presyo ng mga bilihin ni Marcoleta. Pati ba naman ngayon, lilinlangin ulit tayo? Marcoleta claims to be fair, fearless, and independent. Pero kung hindi siya DDS, bakit hanggang ngayon, Marcoleta, bakit hanggang ngayon, tikom ang bibig niya sa ghost projects ni Duterte at sa 51 billion unexplained fund ni Pulong. Unexplained fund, 51 billion. At si Duterte din po mismo ang umamin na merong ghost projects. Galing din po yan kay Digong, sa bunganga ni Digong. So paano na yan? In 2020, Rodrigo Duterte admitted on national TV. Alam ko yan. Talking ghost projects, reg bidding, deliveries, and SOP is that wasn't admit. It wasn't national confession. Ayun na, itong mga ghost projects po pala na ito, ay inamin din pala ni Digong na merong ganun sa panahon niya. Eh bakit ngayon, Marcoleta, hindi mo yan iniimbestigahan? Diba? Inamin naman ni Digong yan sa national TV.
Imbestigahan mo, silipin mo yung ghost projects ni Digong. Oh, yung kay 51 billion ni Pulong. Bakit nagbubulag-bulagan ka kung talagang hindi ka DDS? Galaw-galaw naman! Kung para ka sa mga Pilipino, galaw-galaw naman. Ang pangit kasi dito kay Marcoleta, hanggang bunganga lang na, hindi naman ako DDS eh. Hindi naman ako DDS. Abay, wag po, puro bunganga. Sabayan mo ng gawa, magtrabaho ka na maayos. Magpakitang gilas ka sa amin. Sa aming mga Pilipino. Patunayan mong wala kang kinakampihan. Kasi, senador ka. Inalal ka ng taong bayan para pagsilbihan mo rin yung taong bayan. Ang pangit naman na pamilya lang yung pagsiservisyon mo. O ngayon, halatang halata, hindi mo sinilip yung 51 billion. Ghost projects di umano ni Digong. Ano yan? Pinapakita mo lang na pinapaboran mo yung mga masasamang tao. Diba? Pinapakita mo lang dyan na pinapaboran mo. Huwag mong gagawin yan, Marcoleta. Hindi ka ibinoto ng mga Pilipino para protektahan mo ang isang pamilya. Dapat buong bansa, buong Pilipino yung uunahin mo. Hindi yung isang pamilya lang. Kaya matanong nga kita, Marcoleta, ikaw ba'y tumakbo ng senador para pagsilbihan ang pamilya Duterte? Siyempre, sasabihin mo, hindi ganon. Pero sa mga actions mo, kitang-kita naman. Inahamon kita, Marcoleta. Sino ba si Bull Poitman para hamunin ka? Pero ito'y hamon na makakabuti naman sa mga Pilipino. Inahamon kita. Imbestigahan mo yung 51 billion ni Pulong at yung mga ghost projects sa panahon ni Digong. Oh. Total, may pag-amin naman kay Digong. May pag-amin, ha? Bakit hindi nyo silipin yun? Bakit yung tinitingnan nyo ngayon, yung mga maliliit na tao lang? Senador ka, kayang-kaya mong imbestigahan yan? May power ka para ipatawag sila sa Senado, imbestigahan sila, alamin yung mga kapalpakan noon. May power ka, Marcoleta. Kasi ang sabi ng mga DDS, ang mga ano dyan, buhaya mga senador. O sino ba yung may pinakamalaking pondo sa panahon ni Digong? Di ba si Pulong? Merong 51 billion. Grabe, laki niyan mga pre. Bago natin puntahan yung isa pang ob na vlogger din, magkakasama itong mga ito eh. Bigyan lang natin ng konti. Pitikin ko lang itong ob na ito. Ang sinabi niya rito, bakit daw hindi imbestigahan ni Senator Rodante Marcoleta yung mga nangyayari nung panahon ni dating PRRD? Diyan pa lang, ob ka na. Pero mamaya, bibigyan natin ng malupit ang reaksyon. Panoorin muna natin itong isa kasi pagsabay-sabay na natin ito. Pag-uumpugin natin itong mga ito. Ipasok natin itong nabubulol talaga ako. Ipasok natin itong isang ob na magpahanggang ngayon, hindi niya pa rin mapukaw sa kanyang damdamin, hindi niya pa rin malimot-limot yung ipinangako ni Senator Rodante Marcoleta na ang 2,000 pababa ng bill ng kuryente ninyo, magiging libre na yan. Ito yung hindi nakalimot. Pero bago ko sagutin yan, bago natin ipakita yan, etong tanong ko sa iyo, Bob. Noong bang panahon ng eleksyon, bumoto ka ba kay Senator Rodante Marcoleta? Dalawa kayo, pag-uumpugin ko kayo. Yan ang tanong ko sa inyo mga ubog kayo. Kaya eto, ipasok na natin para mamaya sabay-sabay natin bigyan ng malupitang reaksyon itong mga ob na ito. Ito yung mga ob na nagpapakalat ng hindi alam kung ano yung ginagawa nila dito sa social media. Ang gusto lang nila magkaroon ng maraming views. Kaya panoorin natin kung ano naman ang sinasabi nito. At isa pa pala, dinamay na pati yung anak ni Senator Rodante Marcoleta, si Representative Congressman Paulo Marcoleta. Panoorin lang natin saglit kasi saglit lang ito at mamaya kagaya ng sinabi ko, bibigyan natin ng malupitang reaksyon ng mga ob na ito. Eto na, ob, ready ka na ba? Ready rin to kasi nandyan lang ito nakaharap lagi sa kanyang computer. Ipasok na natin, ob. Go ahead. Dumako na muna tayo, no? Kay Marcoleta. Ito po hindi Marcoleta na ano to. Hindi yung Marcoletang isa, no? Ito po ay yung nakababatang Marcoleta, mga bossing. Sabi ni Boy Tinapay at sabi ni Jordan G. Kamukha daw ni Lassie. Kamukha daw ni Lassie, mga kababayan. Sabi ko, grabe naman kayo. Kamukha nung tatay, syempre, na si Rodante Marcoleta, na hanggang ngayon ho, mga boss, wala pa din. Hanggang ngayon ho, mga kababayan, nananatili pa din pong pangako, yung pag 2,000 pesos ang inyong bill sa kuryente ay libre na. Tingin ko, ibabao na ho sa limot yun, mga kababayan. Kasi nung panahon ho ng eleksyon, nung tatay nito, tumatakbo ng pagkasenador, ang sabi ho, 2,000. No, kapag 2,000 ang inyong bill sa kuryente, ay nako, libre na ang inyong kuryente. Tapos nung naging senador na, maglalatag sila nung mga gagawin nila, yung mga plano nilang gawin. Haba. Unang-una nga ho yung kuryente doon. Kaya lang hindi na ang ibig sabihin ay 2,000 pababa libre ang kuryente. Iba na ho. Tatanggalin na lang daw po yung VAT, value added tax, mga bossing. Di ba? So tingin ko lang ho mga kababayan, dahil ngayon hanggang ngayon hindi pa din na bubuksan ni Marcoleta o na i-discuss eh. Tingin ko po pambudol lang ho yun. Ano po? Kailangan patunayan niya sa atin na hindi pambudol yun. Ngayon, eto, bumabanat. No? Ang sinasabi, kayo. Mga troll farm daw kayo. No? Kayo. Nirerentahan daw kayo ng gobyerno o ng
ng gobyerno ng Pilipinas para magkomento daw dyan. O di ba? Ano ang sabi ni Lassie? Ano ang sabi nung anak ni Marcoleta? Mayroon kasi akong kakilala sa PCO. No? Sabi niya, we hire reactors. Kayo. Baka si Mark Ramos, yan, hinire din yan, no? Para mag-react. Ano ibabayad sa akin? Kay $1. Yun ho yung panggastos namin dito. Di ba? We hire reactors, sabi daw po nung taga-PCO, trabaho nila ang magbigay ng positibong reaksyon sa mga post ninyo. Pwede ba yun? Sa napanood nating mga video ng dalawang ob-ob ng mga vloggers, eto na yung panahon, ito rin pagkakataon na magbigay tayo ng reaksyon. Kayo, kung ano yung reaksyon ninyo mga kababayan, mga boss at mga kapatid, i-comment nyo dyan sa baba ng video natin. Kasi ako, magbibigay ako ng reaksyon patungkol dito sa mga sinasabi nitong mga ob-ob nito. Unahin natin ito si Kutong Lupa. Kutong Lupa, makinig ka para sa iyo ito. Yung bandang huli na video mo, hinamon mo si Senator Rodante Marcoleta. Ang lakas ng loob mo, maghamon. Dito, makikita natin na kung walang nagpipinance dito sa mga ito, walang alam ito sa mundo. Tingnan nyo naman ang mga muka. Madudungis ang mga pagmumuka nitong mga ito. Ibig sabihin, mayroon itong nagbibigay sa kanila na impormasyon. Paano kaya nalaman ito? Saan kaya nanggaling yung kanyang impormasyon na 51 billion pesos na pondo raw ni Congressman Pulong Duterte na gusto niyang paimbestigahan? Isipin ninyo mga kapatid, mga kababayan, mga boss, siya ang may gustong paimbestigahan kay Senator Rodante Marcoleta. Ang lakas ng amas mo. Sino ka ba para utusan yung Senator Rodante Marcoleta ng bayan? Ngayon, ito yung tanong ko sa'yo. Yang mga pinaimbestigahan mo, kagaya ng 51 billion na sinasabi mo di umano na galing kaya Congressman Pulong Duterte, at galing yan sa bunganga mo, lumawas sa bunganga mo, saan mo nakuha yan? Dapat meron kang resibo kasi ito, pag binalikan kayo yan, puro kayo bintang. Pag mamaya, pinatawag kayo, eto sigurado ako pag pinatawag ito doon sa Senado, yung kulay nito, kung ano yung kulay na nakikita ninyo, wala na, magdidilim na ito. Mawawala itong bigla. Para itong mga kontraktor na bigla na nagkasakit. Kaya kayo, ayusin ninyo yung pananalita ninyo. Pero gusto ko yan. Gusto ko yung ganyan. Dapat araw-arawin ninyo si Senator Rodante Marcoleta para araw-arawin ko rin kayo dito sa channel ko. Ito ba ang sabi nitong ob-ob nito? Bakit daw Senator Rodante Marcoleta mukhang tumatahimik ka? Bakit nananahimik ka? Tapos sinasabi mong hindi ka DDS at dapat daw ipakita ni Senator Rodante Marcoleta, talagang inuutusan itong ob-ob nito si Senator Rodante Marcoleta na mag-imbestiga at dapat daw ipakita sa sambayan ng Pilipino dahil daw binoto siya ng sambayan ng Pilipino. Ob-ob ka! Ang tanong, bumoto ka ba? Ito, ang sarap pitikin nito eh. Ang sarap mo pitikin. Tapos may pahamon-hamon ka pa. Dito lang kay Boss Rek, hindi ka na obra. Nandito na si Boss Rek, yan ang sinasabi ko lagi sa inyo. Tandaan ninyo, tatayuan ko yan. Kahit sino sa inyo, pag-uumpugin ko kayo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Gusto daw magpakita, dapat magpakita ang gilas. Dahil ibinoto nga daw ng sambayan ng Pilipino. Itong si Senator Rodante Marcoleta at hindi daw dapat senador lang ito. Hindi lang dapat daw ang serbisyo niya doon lang sa isang pamilya, which is ang pamilya Duterte. Ob-ob ka na naman. Wala sa hulog. Tingnan mo nga mukha. Tingnan yung mukha. Wala sa hulog ito. Yung boses nito, ito yung sinasabi natin dito, yung boses galing sa ilalim ng hukay. Hindi ko alam kung saan galing hukay, basta sa hukay. Ang kapal. Ang lakas ng loob maghamon. Piling magaling. Kung gusto mo mag-imbestiga, imbestigahan mo. Halatang halata, huwag kasi kayo pahalata. Tingnan niyo ang mukha nito. Paano ito nagkaroon ng idea ng 51 billion? Mukhang walang alam sa mundo. Ibig sabihin, mayroon talaga nagbibigay nito mga ito informasyon para magsalita sila. Kaya mamaya, tutuntunin natin, pupuntahan din natin yung isang ob-ob din na kasama niya at ganito rin ang sinasabi. Ngayon, bago ako magtapos sa'yo, ob-ob ka. Yang hamon mo dapat panindigan mo. Pahamon-hamon ka pa. Paano pag pinatawag ka doon sa Senado? Kagaya ng sinabi ko, baka mamaya bigla kang magkasakit. Sa bagay, basura naman ito. Hindi ito papansinin ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta, Boss Rick, ikaw nang bahala dyan. Talagang ako nang bahala dito, Senator. Ako nang bahala dito sa mga ob-ob na ito. Ngayon, pag-usapan natin yung isa ding ob-ob na hanggang ngayon hindi maka-move on doon sa 2,000 na bill sa kuryente, ililibre ni Senator Rodante Marcoleta. Yun yung pangako niya kasi noong panahon ng eleksyon. Mga ob-ob kayo, ginagawa na yan. Mag-antay kayo. Ito yung mga ano dito eh. Ito yung problema sa atin eh. Kung sino pa yung hindi bumoto, sila pa yung may lakas ng loob na maningil. Ang kakapal. Ang lalakas ng loob ninyo. Mga ob-ob kayo. Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo. Gagamitin ninyo yung tayong bayan. Paulit-ulit yung content ninyo.
ulit-ulitin ko rin itong content ko. Kasi kayo rin lang naman ang mga vloggers na nagsasalita against sa Senator Rodante Marcoleta. Hindi kayo bumoto. Yan ang isipin ninyo. Hindi kayo bumoto, kaya wala kayong karapatan, wala kayong kay na magtanong, kumestyon, at umasa na dumating, na darating sa inyo yung serbisyo na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ako na mismo magsasabi sa inyo. Huwag na kayong umasa. Pero doon sa mga taong bumoto, ay umasa kayo. Dahil gagawin niya. Pag sinabi niya, gagawin niya yan. Bakit? Kasama niya yung Ama na nasa langit. Hindi kagaya ninyo, magaling lang kayo dyan sa inyong mga channel. Mayayabang lang kayo dyan sa inyong mga channel. Matatapang lang kayo dyan sa inyong mga channel. Pag-uumpugin ko kayo. Yan ang sinasabi natin dito. Nakakasawa yung mga sinasabi ninyo. Nagtataka ako sa mga subscribers nito. Bakit nag-i-stay pa kayo dyan? Wala. Kwenta yung mga yan. Bakit kayo nag-i-stay dyan? Anong meron? Anong makukuha ninyo dyan? Puro kalokohan. Puro kasinungalingan. Hindi nyo ba alam na niloloko lang kayo ng mga yan? Kung ano lang mabasa nila, yun ang sasabihin nila. Na high blood nyo na naman si Boss Rick eh. Pasensya na po mga kababayan, mga kapatid at mga boss. Kung ganito tayo rito, kagaya ng sinasabi natin dito, ganito tayo makipagkwentuhan sa mga taong ganito ang ugali. Pero pag mabait sa atin, talagang mas mabait pa tayo. Tupa nga tawag sa atin, di ba? Tupa knows the best. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pero lang sa mga taong op.